Ngayong araw na ito mga bossing ko, ang araw na pinakamalungkot. Sa oras ng 6:42 AM ay dineclare na wala na nga po ang aking pong anak mga bossing. Kagabi po hindi ako masyado nakakatulog. Iniisip ko po ay yung anak ko. Alam niyo po ba itong damit na ito, 'di ba Wednesday po siya ay pumasok pa po siya. Tapos, nung umuwi po siya, sabi papa niya sa boyfriend po niya na papasok daw po siya ng Thursday. Nakaready na daw po ang damit niya. Papasok daw po siya ng 8 AM. Ayan, kaya sobrang sakit po mga bossing. Ngayon po, at dahil nga po sa nangyari sa aking anak na yan, pero kung hindi po yan nangyari, tingin ko ay hindi rin po ako magpapa-check up. At doon po, na ako po yung nagpa-check up, ay dineclare na nga rin po na meron akong diabetes na hindi po siya bumababa kahit meron po na akong maintenance. At pagkatapos, na-detect po na meron na rin po ako na komplikasyon. Ang komplikasyon ko po ay sa puso. Yun nga po, kaya kailangan tigil muna yung paggawa ko kasi inuuna ko muna yung paglalaba, paglilinis, at saka yung iba ko pa mga ginagawa. Kaya hindi ako nakapag-exercise. Ngayon po, yung aking gawing ganon ay babaguhin ko. Una daw po muna ay exercise sa umaga bago ko po ito gawin. Kasi gusto ko matapos agad yung aking ginagawa. Kaya inuuna ko po yon na mali naman po pala. Kaya ngayon po ay sisimulan na namin na mag-exercise, mag-jogging. Mag-walking lang po kami dito sa loob ng aming subdivision at ito nga po, ibibidyo ko po sa inyo yung everyday na family na may diabetes na masaklap. Yan nga po. Dahil sa mali po naming gawain dati, hindi po kami maano sa aming healthy. Kung makikita nyo naman po yung mga binibidyo ko na talaga namang masyadong mamantika, at saka laging sa labas, yung mga ganong frozen na mali po. Kaya ngayon, magba-blender po ako, bumili ako ng juicer para makapag-blender naman po ako ng ampalaya, mga bossing, at makapagbabad ng okra. Ngayon po, salamat po sa lahat ng mga bossing, sa mga kaibigan na concern, na nag-message po sa akin kung ano mga dapat gawin, dahil may diabetes din po sila, pero hindi naman malala. Wala pa silang mga komplikasyon. Ayan, ang nanay ko, nagkaroon dati rin ng komplikasyon sa basta nagkaroon na nanay ko ng komplikasyon sa mata, lumabo ang mata. Ayan. Ngayon po, ang masaklap, si Jolene pala ay sa akin nagmana dahil ang komplikasyon ni Jolene po, cardiac arrest po ang isa sa mga cause ng kanya pong pagkawala at ganoon din po sa kidney. Ngayon, i-examine naman po ako sa kidney. Pero na-detect na po, sa ECG pa lang, na-detect na lumalaki daw po yung puso ko sa left. Yan, kaya, kumbaga, ang komplikasyon ko ay sa puso. Bukod pa sa to the echo na i-examine ko mamaya. Ayun po, balitaan ko po kayo kung ano po ang nangyari sa to the echo at saka sa kidney. Pero alam ko, 3 to 4 days ang sa to the echo. Hindi ka agad siya nakukuha yung result po niya. Yung sa kidney, mamaya malalaman. Nakapag-ano na rin po ako sa kidney, sa dugo. Ano naman po siya, okay po siya. Pero sabi ng doktor, hindi kagad totally na sa kidney kapag sa dugo siya kinunan. Kaya yun sa mismong kidney na ang pakukunan ng examine mamaya po mga bossing. Ngayon po mag-exercise po kami. Mag-walking po muna kami. Tapos, yun sama-sama kami. Sasama ko rin yung nanay ko. Ay, naku, sabi nga sa akin. Sige. Okay. May aso? Diyan? Yan, nandito po kami mga bossing ko sa phase 2. Napakalalaki ng mga bahay.
na ambon. Ito po yung iniinom po namin, wheatgrass po yan. Tuwing umaga, tanghali at saka gabi, tinitimplan ako ng mister ko. Ito para sa aking anak, ito, nainom ko na yun sa akin. Tapos, yung mister ko, umiinom din po siya, kaming tatlo, umiinom. Yan, kaya sabi ni mister ko, malaking tulong daw po ito. Ito po mga bossing, binantayan ko talaga ang napakaganda ng sinag ng araw sa umaga. Pataas na po yan. Kaya mas maganda kung tayo ay magwi-wish or gagawa ng mga iba't ibang klase ng ritual tuwing umaga kasi palaki yung sinag ng araw, pataas po siya, tapos ang sunod liwanag. Kesa po sa hapon, ang sa hapon pababa, tapos sunod dilim. Pero lamang kapag ka full moon, pag full moon, lubos-lubusin natin dahil isang beses lamang po yan dumarating sa loob ng isang taon mga bossing. Napakaswerte po niya, napakaganda ng sinag ng araw. Pagmasdan niyo po mga bossing, ang ganda-ganda, ang laki ng sinag ng araw. Mukhang ngayong araw na ito mga bossing ko ay magkakaroon ng napakainit na panahon. Ayan po mga bossing, napakaganda ng sinag ng araw. Yan, lumabas na ako dito sa terrace mga bossing. Dito ako sa terrace. Yan. Ang ganda-ganda. Pwede ka mag-wish sa umaga dyan mga bossing. Ako, i-wish ko na gumaling kami sa aming mga karamdaman. Magkaroon kami ng mahabang buhay. Kaming tatlo. At yun din sa lahat ng mga bossing na dumadaan sa mga pagsubok lalo na sa karamdaman. Gumaling po kayong lahat mga bossing at matupad ang lahat ng ating mga pinapangarap mga bossing. Yan. Napakaganda na mag-wish po tayo sa umaga kasi tingnan nyo po, kanina nasa baba pa lang siya ng puno mga bossing. Ngayon po mga bossing ko ay pataas na po siya ng pataas. Kaya maganda po yan. Maganda ibig sabihin yan. Sunod yan, liwanag, tagumpay mga bossing. Yan. Di hamak na mas maganda namang mag-wish sa umaga kaysa sa gabi mga bossing. Kasi sa gabi, syempre lalo na sa hapon, palubog ang sinag ng araw at ang pagsunod po niyan ay tagdilim mga bossing na hindi maganda. Pero na lamang kapag full moon, ngayong araw na ito mamayang gabi mga bossing ko ay lulutang na ang napakaganda at napakalaki na buwan. Sa loob ng isang buwan mga bossing ko ay may isang beses lamang po na paglitaw ng full moon, kaya lubos-lubusin po natin. Ultimo yung mga matatanda mga bossing ko, yung mga nununuan pa po natin pagdating sa usapin ng full moon. Ang inaantabayan ng mga bossing ko ay full moon at bumibili pa yan ng kalendaryo na Anoryo para lamang po mga bossing ko makita ko anong oras magsisimula ang full moon at kung anong oras ito magtatapos.